Samantala, para sa iba pang update ukol sa Bagyong Juan, nasa Pag-asa ang ating kasamang si Connie Sison. Connie. Yes, Rhea, tuloy-tuloy na. Yes, Rhea, tuloy-tuloy pa rin nga ang pagbibigay dito ng Pag-asa ng kanilang hourly update tungkol pa rin sa Bagyong Juan. At ating kukunin ngayon mula sa isa sa pinagkakatiwalaan din na weather forecaster dito sa Pag-asa. Mula naman kay Mr. Bernie De Leon ang update. Ano na ho ang ating latest naglandfall na ho o anong oras tayo mag-expect na maglandfall ito? Ito yung nasa karagatan pa rin, ano? Inaasahan natin na magla-landfall ito bago magtanghali ngayong araw. Okay. So, nabanggit nyo kasi kanina na itong Bagyong Juan ay napakabilis nga dahil sinasabi nga 225 kilometers per hour ito. At ito ho hanggang kailan mananatili dito sa Philippine Area of Responsibility? Inaasahan natin magla-landfall ito mamayang tanghali at ito ay inaasahan natin mag-exit dito sa Ilocos Sur before midnight po. At inaasahan natin na lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules po ng madaling araw. Okay, so paglilinaw natin, lalabas pa lamang sa may Ilocos ng midnight ngayong araw ding ito, no? Okay. Pero ito ho ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility hanggang Miyerkules. So, ang inaasahan po nating mga lagay ng panahon hanggang Miyerkules ay magiging maulan pa rin po ba? Yes, opo. Inaasahan natin na habang nasa kalupaan pa rin ito ng Northern Luzon o ng Central Luzon, yung pong mga nakataas pong warning signals ay makakaranas pa rin po ng masungit na panahon. At dito po sa Metro Manila, posible po tayo makaranas po ng mga pag-ulan-ulan at occasional gustiness po. Wala naman tayo nakikitang iba pang weather disturbance, sir? Sa kasalukuyan, itong si Juan lamang po ang nakaka-apekto o isang system na nandito po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sinasabing yung pula ho, yung amount of rain na ating pong inaasahan, ito ho, malaki-laki rin na nakikita natin. Opo, halos estimate ng ating upper radar, ito ay umabot ng 50 to 60 millimeters per hour. At sa ating satellite naman, ang estimation ng based dun sa satellite natin ay nasa 55 to 65 millimeters per hour. So halos hindi po nagkakalayo yung dalawang ginagamit nating tools. Okay. Ang pagkakaalam kasi natin, Rhea at Arnold, hourly updates ang binibigay. Pero yung bulletins, every 6 hour pa rin, ano? Opo, yung bulletin natin is every 6 hours. Yun naman pong hourly update natin, binibigay naman po natin dito sa ating website. Kaya doon sa ating mga kababayan na nagmo-monitor din, doon po para po sa ating hourly update, ay bumisita lang po tayo doon sa ating website na pagasa.dost.gov.ph at meron din po kaming Twitter account na DOST_Pag-asa. Okay, so mamaya-mayang konti, Rhea at Arnold ay magbibigay ng press conference around 11 a.m. ang Pag-asa naman para sa kanilang weather bulletin. At yan muna ang pinakahuling kaganapan dito sa Pag-asa. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Connie Sison, at kay Bernie De Leon, weather forecaster ng Pag-asa. Maraming salamat.